Oh
pagagandahin. Lalong pagagandahin. Hindi lang hapon. Hindi lang ang hapon. Maging buhay mo. Maging buhay mo. Kasama ng pamilya. Kasama ng pamilya mo. Naniniwala kayo? Amen. Naniniwala kayo? Amen. Malakas na palakpak kay Yahweh Shaddai. At tayo po ay maghanda ng ating puso at isip sa salita ng Panginoon. At ang ating tatalakayin ang mensahe ng ating Panginoong Jesus ayon kay San Lucas chapter 2 verse 41 hanggang 52. Sumayin lahat ang Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila dahil ang dati nilang ginagawa. Katapos ng pista, sila'y umuwi na nagpaiwan sa Jesus sa Jerusalem. Ngunit hindi ito napansin ng sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa. Nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kasama at kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. Ang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Nakapong kasama ng mga guro, nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya ay makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng inyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila unawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki sa Jesus, umunlad ang kanyang kabungan at lalong inalugan ng Diyos at ng mga tao. Mga magulang at kapatid, mga prayer partners, ito po ang magandang balita ng ating kaligtasan. Palakpakan si Yahweh Shaddai. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, bago ka umupo, may itatanong ako sa iyo. Sabihin mo ano yun? Gusto mo ba na umunlad ang iyong karunungan? Anong sagot? Ako din gusto ko rin umunlad ang karunungan. Amen? Nag-discuss din ako tayo, makaupo mga kapatid. So, ang title po ng ating topic ay siguro malimit po natin ito nakapakinggan yung word no wisdom, no? Yung karunungan. Alam nyo, ang punong lingkod, kapag nagturo, hindi naman mahirap unawain. Dinadaan niya nga sa tinatawag na psychology. Amen ba? Hindi siya mahirap pakinggan at hindi niya ito pinahayaan na mahirap makaisip sa ating mga sariling pag-iisip, mga kapatid. Ito'y malaya at malinaw na ating maintindihan. But then, kahit psychology, mga kapatid, ang problema ay hindi natin nararanasan yung gusto natin ine-expect na mangyari sa ating buhay. Amen ba? Minsan, may mga tanong tayo na parang pag nasa prayer meeting ka, ang dali, no? Pero pag nasa bahay tayo, nasa labas tayo, may pagsubok tayo, nawawala tayo sa tamang mission. Nakikinig po kayo? Minsan, ilang araw kang nagtiis,
nagwalis, isang buwan kang nagtimpe, isang taon kang nagpibilin, na maging mabuting lingkod. Pero isang biglang sumako. Amen ba? At nagkawin kang biglang faith na. Kaya nga, yung mga walang Diyos sa buhay, hindi lamang sumako yung kanilang galit kundi mismo pamilya nila ay nawawasan ng tuluyan. Amen ba? Nagugulo hanggang sa dumating na damay-damay ang pamilya. Nakikinig ba kayo? Dito, sa ating gospel, pinakita dito na ang karunungan na kahit pinakamaliit na batang paslit na nagayas kung siya'y bata pa, ay nagkaroon siya, nag-acquire siya na ang pili ng karunungan para sa kanyang paglaki at pagtanda, tagbay niya, dala-dala niya ang dahilan ng pagkilusay ng buhay. Amen ba? Yung 2025 ay inaasahan natin na mga mabuting taon. Every year, bawat pagsapit ng bagong taon, lagi natin inaasahan na maging maganda ang buhay natin. Pero pag hindi sumabay yung ating buhay spiritual, na kagaya niya sa kanyang paglaki, ay patuloy na maunlad ang kanyang karunungan, ay hindi sasabay ang mga bagay na minimit natin sa ating buhay. Ilig po kayo? Ano po na pakinggan mo? Pag munang Jim ang pakinggan natin, ako po lang. Pero alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, kapag ang salita ng Diyos ang ating hindi, buunlad yung buhay natin. Sabi ng mga kanina, ang punong lingkod ay inilagay sa pinakasimpleng parang-parang. At ang karunungan dito, si Brother Mike ay may mga kasamang action. May kasamang pagtalima, may kasamang pag-iis. At maraming tao sa mundo ito ang naguguluhan. Maraming tao sa mundo ito ang hindi nahilig. Kaya nga, maliit na kinakalit sa atin ang salitang mga OA, mga galilo, na? Mga depressed, mga patyak, nakukuha nyo. Kapag natin mga anak niya siya tayo ng unang panahon, ito yung natin. Isip pa kayo? Maging sa parish lang, maging sa parokya o discrimination. Kapag anak niya siya tayo, kapag ng turing. Nakikinig pa kayo? Naranasan niyo ba yan? Even in our church, iba yung kanilang mga dyan sa ating lahat mga kapatid ko. But then again, ang ating buhay, hindi natin yung pinapansin. Ang ating iniintindi ng unlad, ang ating karunungan. Sa ganoon, tayo ay kalugan ng Diyos. Kalugan ng ating kapwa-tao. So, in this example, fighting God's will in the form of simplicity. Hanapin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng simpleng bagay. Ang bata ay wala pa siyang malawak na kaalam. Kaya nga marami siyang tanong. Amen. Pag isang bata sa magulang niya, marami siyang tanong. Marami pa siya nililita. Pero ang kaganda, hindi siya natapos doon. Siya ay paunlad ng paunlad ang ating buhay. Tanungin ko kayo, sa ating paglilingkod ba ng 20 taon, ng 10 taon, ng 5 taon, klaro na ba sa isip natin, wala na ba tayong pagdududa na ang paglilingkod natin ay ito? So, hindi natin masyadong masagot yun, amen ba? Because along the way, na kahit paglilingkod tayo, there are many question marks, no? Ang daming mga maraming katanungan. Alam niyo po bakit? Sabihin niyo bakit? Maraming bagay na inaasahan natin na sa buhay na ito, na akala natin okay na tayo. Pero dumarating ang mga pagsubok na hindi natin lumusang. Kaya anong dapat natin tingnan? Sabi ng isang kasalihan, pag
tabi ng dagat, mga kapatid, nandoon yung maraming magasmasay. Sa buhay natin, napakahalaga na may tinatawag na simplicity is powerful. Ang pagiging simple ay may kapangyarihan. Ang isang bata sa psychology ay meron siyang tinatawag na blank slate, mga kapatid. Ang bata nung sanggol pa siya, ay wala siyang talim sa kanyang utak. Bakante ang kanyang isip, kaya siya ang tawag dito ay innocence. Using siya. Siya ay dinikha ng Diyos sa pamamagitan ng sinagupunan ng kanyang magulang ng kawangis ng Diyos. Amen ba? Pero ang bata ito sa kanyang araw-araw ng buhay, marami nang pumapasok sa isip. Marami nang nalalaman, marami nang napapakinggan. Along the way, nakakapagsalita, nakakapaglaan, nakakapagpagpo. Pero yung kanyang paglago, depende kung ano ang kanyang natutunan. Kaya nga sa ibang respeto ito sa 7-Eleven, ang mga bata ay pasaway. Kahit ito sa kanya. Saan mo hahanapin ang kabutihan niya? Walang walang anak, walang anak. Kaya gano'n na ang buhay nila, wala kang magandang asa. Kasi hindi nakakaalam ng tunay na bagay. Kaya napakapalad yung taong ang kanyang buhay ay nasa simpleng bagay pero may kapangyarihan. May lakas ng loob na dapat natin isabuhay, mga kapatid. Ang mga taong nakarinig kay Brother Mike at tumalima sa kanyang gusto ay parang nakakuntan na dito. Nakuha niya. Isipin nyo around the world, iba na yung atmosphere ng gawain. Hindi na nila yun na maraming matang. Pero ngayon, nandun yung tinatawag na siksik. Bigyan o bigyan ng mga tao. Dumaan sa maraming test, no? Marami nang lumayaw, marami nang natigil, marami nang disappoint. Nandito ka lang. Noong kahapon may nag-post sa Facebook o may nag-comments. Lahat ng kanyang comments ay negative. Si Brother Mike yun sa huling sandali. Walang ibang iniisip kundi ang sarili at hindi daw nagbabago ng tao. Ako hindi ko nasasagutin kasi in public. Pero sinabihan ko pa rin siya, Brother, sa isip mo lang yan. Sabi niya, gusto kitang sa akin sa messenger. Sabi ko, pwede. Kahit tawagan mo ako, pwede. Nagkausap ka rin. Sabi ko ka, nag-background na ako sa kanya bago ka rin. Yung palang tao ng negative ang isip kasi nasobrahan daw sa fasting ng pandemic. Huwag nyo akong mali na, hindi naman siguro mag-fasting, walang kakain kaya mag-fasting. So medyo naglalim yung kanyang spirituality pero malayo sa realidad. Maya-maya nagmentohan kami, sabi ko, Brother, hindi ako galit. Pero matulog ka ng maayos, kumain ka sa maayos, kahit anong makain lang ka. At huwag kang mag-isip ng mag-isip. At makasakit nun, parang insulto ko, di ba? Pero hindi na kasi kami nagkakaintindihan. Maya-maya iblinak ako. Pagkagabi, inumin ulit. Sinagot ko ulit siya. Iblinak na naman ako. Sabi ko, kawawa. Ito, tinawagan ko yung kanyang kikilala. Sabi ko, puntaan niyo ang tapo. Tulungan ko siya. Kasi sayang ng mga bagay sa palibot natin kapag wala ng direksyon ng ating gusto. Ang ating buhay nagiging complicated because of many stress, no? Kapag hindi ka na masyadong nakakatulog, we are out of focus. Yung bata, kahit walang makailog lang ng laro, sa kanilang higa pagputulog. Hindi ba kayo? Pero ang nature talaga ng bata, hindi siya mag-isip. Normal na naganap yung kanyang katawan ng makakain. Nakukuha niyo? Pero tayo hindi pa nangyari, sobrang ng isip. Kaya ang punong linggo, tinuturuan tayo ng simple lang ang buhay. Huwag yung gawin komplikado kasi lahat nandiyan na pero pa isa ka pa rin. May
Kahit yung pinakamaliit na bahagi ng wala, hindi siya magiging content. Sa buhay natin kapag si Jesus ay wala, kulang ang buhay. And that's why napakahalaga na makita natin ang ganitong bagay sa buhay natin ito. Huwag masyadong makipag-agawan sa mundo. Huwag masyadong makipag-competition sa mundo sapat na yung tayo ay mabuhay ng sintiba. Nung after New Year, nagpunta kami ng Tagaytay. Pagpasok namin sa People's Park, sabi ko, bili ka ng tao. Tapos sabi ko, akit na lang tayo sa People's Park. Sabi ko, bili na lang ako. 50 pesos lang. Kaya may tinanong niya, 40 pala. Inom kami ng taho, kano siya ng taho. Maya pag-uwi na kayo ng susupanan ng lalala. Ako nasensya ko kasi sa pag-presyo natin, hindi naman wala ng taho. Napuisun yata yung tiyan. Suka ng suka. Talagang nalulog siya. Hindi na kinaya kung sa sentry level doon na siya nagsuka. Kaya ang tiyan ko medyo masakit sa pag-ibig ba yung gusto mo. Kaya naman kinakain ng mga kakatawa. Kaya siya ang pambili na din. Kaya pinamakan. Ang message sa akin, minsan may mga gusto natin na hindi naman ikakadagdag ka ng ating pangangailangan. Naku po, naalala ko yung puno nito, kahit magbisita yan sa province, nandiyan sa harapan yung steak fish, no? Mga crabs, mga hipon, lechon, lahat niya nasa harapan yan. Pero alam niyo ba ang kinakain ni Brother Mike? Isang cup na kamuting talbos na kulang ang asin. Kasi nung nagpunta yan ng Naga, kami yung nagbigay ni Brother Jerry ng pagkain niya, hindi yan kumakain sa hotel. Kasi kung yung kinakain niya, yung bigay ng kapatiran na ayon sa gusto niya. Hindi na kailangan ng maraming bitchin kasi wala na nga siyang small intestine, no? Maliit na intestine. And habang may pagkakataon tayo na maalagaan yung ating buhay. Kasi darating ang panahon, yung dapat yung kainin na masarap, hindi na kasi bawal na. Kaya pinapakita dito ng punong lingkod ang kanyang passion, hindi sa mga mundo, nung ko na-realize. Pag ako'y nagkapi ng ulan ang tamis, umiinit ang ulo. Kasi adik na sa tamis, no? Pero hindi natin alam nakakadiabetes. Alam natin, di ba? So, anong ibig sabihin? Maraming taong demand because we are not living a simple life. Siya pa ulit-ulit sa ating bagman ng mga soft drinks. Pag kumakain kami sa bulalo, masarap ang bulalo. Pero buti na lang, hindi ako tinamaan ng mabigat ng karamdaman. Thanks, God. Makakain ko pa rin yung mga kinakain ng marami. Pero matigas. Kaya napakahalaga na ang buhay natin ay hindi preoccupied ng marami. Habang umaasenso ang tao, habang umuunlad ang tao sa makamundong bagay, pagtigat ng pagtigat ang buhay. Naniniwala kayo? Pag bumili ka ng 2 cellphone, kailangan may 2 charger at malatian. Namumutera ka na, di ba? Bukat na samantalang wala na. So, ang punong lingkod, tinuruan tayo ng maging simple. Kagaya ng bata, sa murang edad, mahanap mo sa hindi kung saan-saan, kundi sa 10th floor. Nagkikinig ng salita. Kaya, papasok din yung tinatawag na the listening is the key. Ang susi ay pakikinig. Maglaan tayo ng oras na gaya nito sa radio ng DWXI para walang ibang pwedeng tumulong sa atin ang magagandang bagay. Kapag napakante ang utak natin at makasingit ang kalaban, tsak yun. Gulo ang buhay natin. Pag nag-iisip ka sa bahay, hindi ko pala nag-advise kumari ng utak. Medyo hipit ang kalap ng hipit mo. Bibigyan ng mundo. Ay, meron ko pala hindi nagbayad. Medyo sisip na hindi. At mag-overthinking. Alam yung overthinking? Pag marami ka nang iniisip, lalabing din yung kamay mo. Sabihin niyo, bakit malang brother?
Kapag hindi tayo umasa sa Kanya, dadaling talaga with your own. Kaya ang pinakamaganda, as what I said away na po, lumago yung ating pananampalataya. Si King Solomon, nagkaroon ng pagpili kay Yahweh. Anong gusto mo kasi mabuti siyang lingkod? Sabi ni King Solomon, give me a discerning heart. Bigyan ako ng pusong marunong umintindi. Hindi ba? Mahalaga ito sa ating buhay na tayo ay umintindi. Sabi ko nga, kapag hindi lumago yung ating buhay, ano naman ang nangyari? Sabihin nyo, brother, para kang nakapo sa rocking chair. Parang yung rocking chair. Tumba ka ng tumba pero di naman umalis. Akala mo nasa karangamin ka na. Pero pag-ising ka pa. Ay maraming Kristiyano ka na ng likod. Kaya siya dahil parang nasa rocking chair. Kung walang gulong yung sinasakyan, hindi kayo makakarating ng upang pumunta. But because there is riding, nakakapunta tayo kung saan. Kung gusto mong pumunta kung saan, huwag sa ating chair. Kailangan umabanti at tumamunta sa Diyos. Amen po ba? Napakahalaga na tayo ay mayroong art of listening. Sa isang musician, ang pinaka-armas nila ay ang pakikinig. Alam nyo, nung ang mga nag-aaral ako ng gitara noon, natutunan kong magtono ng gitara sa pakikinig. Pero ngayon, mayroon ng gadget para magtono. Kasi may level na yung bar, no? Kung saan yung tunog, mayroon ng gadget. Pero yung isip natin, pambihira yun. Yung makapagtono ka ng isang music, isang kakayahan. Kapag nakapagtono ka pa ng isang gitara, ibig sabihin may direction pa ang isip natin. Nakukuha niyo ba? Pag hindi na natin matono yung isip natin, pawindang-windang na kung saan. Amen po ba? Sabihin mo sa katalig kapatid, itono mo ang isip mo. Hindi ba kayo? Lumago tayo itono natin, nati-check natin. Pag nagtono ka ng gitara, pag sumusobra yung ano ba, umasan. Aba, hindi na madali. Mapapansin mo yung art of listening. Yung pamamaraan ng pakikinig, nagkaroon ka ng kaya na itimplahin ang ating pakikinig. In the same with respect, mga kapatid ko sa Panginoon, nalalaman natin na dapat pakinggan yung mga bagay sa mundo ito nang sa ganun ma-absorb natin. At kapag pinapakinggan natin, daragpay ka sa lupa sa paglabas natin. May bawat kang wisdom. Nakikinig ka kayo. May bawat kang karunungan mga kapatid. God's plan is clear, not complicated. Ang plano ng Diyos ay klaro. Hindi komplikado. Kapag dumating sa buhay natin, ng paglilingkod namin is ultimate tool sa ating buhay. Wala na kayo dapat ikatakot. Pero kung sumasakay ang bulong ng kalaban sa pananampalataya natin, makikipagbattle pa tayo. The more na nagpapakabanal tayo, the more na nagsusunyitan tayo, nanggigigil ang kalaban. Ang kalaban natin ng ating isip, ng ating emotion. And truly, the truth will be revealed. May isang kwentong nabasa ako sa post sa Facebook. Medyo na ikalalim ito, pero now may intindihan natin. Nag-usap daw ang katotohanan at ang kasinungalingan. Sabi ng kasinungalingan, masarap baligo dyan sa balon na yan. Sabi ng katotohanan. Dahil siya yung totoo, hinahanap talaga yung totoo. Sabi niya, masarap ba talaga? Sabi ng karunungan. Kung masarap din natin na hinawakan ng katotohanan ang balon, nung makita niya pwedeng paliguan, hinubad niya na yung kanyang kasuotan at naligo yung karunungan at kasinungalingan. Nung makliblob na yung dalawa, umalis yung kasinungalingan, sinuot ang damit ng
karunungan ng kasinungalingan. Nasusunod ba? Nung maligon yung dalawa, ang karunungan ng kasinungalingan, umalis yung kasinungalingan at kinuha yung damit ng katotohanan ng karunungan. At sa kanyang pagsuot ng damit, umikot-ikot siya kung saan. Nasuot ang damit ng katotohanan, pero ang loob ay kasinungalingan. Kaya kasi ang katotohanan hindi makaalis sa kanya. Bakit? Ubad siya. Wala siyang kakayahang maglantad kasi ubad siya. Nakukuha niya. Sa mundo ito, hubad ang katotohanan. Ang umiikot ay ang kasinungalingan na damit, pero ang loob ay katotohanan na rin, pero ang loob ay kasinungalingan. Kaya napakalaga na magtulay sa pananampalataya kasi ang mundo ito ay maraming mapagpinta. Amen ba? Napakahalaga na hindi makita natin na kagaya ng batang Jesus na ang plano ng Diyos ay we have to grow in this life na kailangan tayo ay lumago sa buhay na ito nang sa ganun na namang laban sa buhay ay naiintindihan natin. Naiintindihan ba kayo? Sabi ko nga kanina, pag hindi tayo marunong mag-intindi, mali tayo makapagmusga ng kapwa. O ano, sasabihin mo yung isang na pagsabihan ka ng sobrang galit mo na, ano ba po galit mo yan? Pag may nasalihan kang galit na galit, ano ba kasi mo galit mo yan? Napagsabihan ka, gusto mo na magpakamatay. Pero ang hindi mo naiintindihan, yung sinabi mong maliit na bagay, kapunuan na ng kanya na ulan. May mga taong sagad na kala, dinagdagan pa ng puti, ikakasagad, at napuno na siya at natapos na siya. Parang isang sirko, nakikita niyo, lobat na ginamit mo pa lalong na lobat na. Kapag nakakita ka ng lobat, church mo na, nang mag-full church na. Nakuha niya. Pag may nakita ng mahal mo sa buhay, gamitin mo ang karunungan mo. Imbis na gustuhan mo sila, palaluin mo sila. Para makita nila sila mapuno at umasenso sila. Kailangan lumawak yung ating understanding. Alam niyo sa mga magulang especially, may isang balita sa YouTube. Isang batang estudyante ay nagpakamatay. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi siya nakasama sa pag-graduate. Dahil ang kanyang mga parents ay hindi malawak ang pangunawa. Natakot yung bata pag-uwi ko sa bahay, hindi ako nakapag-graduate, nagagalit ang Manila. Kaya wala siyang mag-isip, hindi ang mag-dictate. Yung taong nakilig at makikot ang pag-iisip patungo sa kapatid. Kaya anumang problema, anumang pagsubok, lawakan, sapagkat ang karunungan ng Diyos ay bastante. Bawat Sabado, bawat Martes, bawat Lunes, nandun ang pagkataon para natin, para palaguin ang spiritual natin. Sa paglilingkod, walang lokohan, walang pangwari-pangwari, sapagkat ang gusto makita ng Panginoon na sa araw-araw ng buhay, dala-dala natin ang bawat tanong. Kaya sabihin mo siyang katabi kapatid, ang katapusan ng taon ay hindi katapusan ng paglilingkod. Ang simula ng taon ay hindi simula ng paglilingkod. Kundi, ang paglilingkod ay paglalakbay patungo sa pag-unlad, pagtagumpay, habang buhay. Kalabakan natin ang Panginoon at tayo ay tumayo na. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. Isang napakagandang realization sa buhay natin. Kung bakit may mga problema, may mga kahirapan at pagsubok, na hindi natin halos mapagtagumpay. Pero ayon po sa ating gospel na binasa, walang ibang susi kundi umunlad ang ating karunungan. Inubos ng batang Jesus ang Santo Niño ang kanyang buhay sa maikling panahon para makita ng kanyang sarili. Ang lahat ng problema, katabi ang solusyon. Ang lahat ng kaligatan, palagi may nakalaan
mahalaga ay mas lumago, mas tumaas ang antas ng ating tapunan kaysa mga problema, kaysa mga kahirapan, kaysa mga pagkakas. Gaano man kabigat ng problema, gaano man kahirap ng pagkakataon ng sitwasyon, mas sobra ang biyaya ng Diyos. Angin lang natin sa Kanya, dagdagan ng ating karunungan, palaguin ang ating wisdom, i-direksyon ang ating isip, ng bawat gagawin natin, ng bawat iisipin natin, ng bawat i-desisyon natin ay magtungo sa tagumpay. Alam niyo bakit? Sapagkat ang Diyos, kahit kailan, hindi siya nagmuna. Humingi ka ng gusto mo, lumapit ka, kausapin mo ang Diyos sa pagalitan ng bagay ay pagkakataon. Sa somebody
ilang taon ka na ngayon, ganyan ang bawat segundo ng pag-ingat sa iyo. Hindi kanya nga sa kasulatan, kahit isang araw di mo kayang dagdagan ng tulog. Siguro sa mga edad natin, ito ang dami ng problema at dinaan. Dumating na ang karamdaman ng mabibigat. Magugulong bagay at sitwasyon. Minsan hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Hindi mo na alam kung anong gagawin at anong solusyon. At minsan suko na tayo sa buhay nito. At hanggang isang araw dumating sa iyo ang panawagan ng Diyos. Ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Sa mga pagkakataon hindi mo kaya. Sa mga pagkakataon na ikaw ay hirap na nila. Bungkalin natin ang karunungan ng Diyos. Hanapin natin ang kanyang kanan. Nang sa gawin matukoy natin ang mga direksyon ng buhay natin. At panghawakan natin na ang Diyos ay pinagmulan sa lahat ng bagay. Sapagkat hindi tayo aabot sa edad na ito kung walang kanyang tulong at gawa. Isang araw, isang maghapon, ay biyayang kaloob. At salamat sa Diyos, sapagkat sa masalimuot na mundo, mayroon kang salita ng Diyos na papatuloy. Nagkaroon ka ng kakayahan ng unawain, nagkakaroon ka ng kaya ng intindihan, na sa mabigat at mabigat na sitwasyon, mayroon palang Diyos na hindi nagpupunan. Panginoon, sa hapong ito, dalangin mo namin, dumating ka sa aming isip. Huwag mong hayaan na pakitigilin ang aming isip ng kalapit. Pagkos palawagin ang aming unawa, matukoy yung gusto mo sa buhay namin. Makapagpatawad, makapagpasensya, at makita ang kanan na nagalis. E bless mo kaming lahat, sampo ng aming kung sambahayan. Mulangit magpapayto. Dalangin ko sa mga nanay nito, kung may karamdaman niyong pagaling, mula ulo hanggang talampakan, sa dugo, sa balat, sa laman, sa lahat ng system organ, we pray for your divine healing, Lord. Kung may problema sa pamilya, abutin mo, Yahweh. Sa anong lugar ang kanilang tahanan maging malakas sa araw. Kung may mga matagal ng kahilingan, pagkatiwala na niyo sa Panginoon. We may prepare that for your miracle. That's what our Punong Good says. Miracles are forever. Panginoon, maraming salamat. Hantin mo namin ang tagumpay ng hapon ito sapagkat kahit buhay na inagbulang sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Napakagandang hapon po sa inyo. Let us listen to the good one. We